Magandang umaga po, mga kapatid. Tanghali na pala. Andito na naman si Aling Marie. Sorry po, hindi tayo nakapag-vlog kahapon. Happy Easter po sa inyong lahat. God bless you all. At eto po, nagsalita na po ang mga taga-Okta research, no? Regarding po sa fake survey ni na Duterte na sinasabi na mas mataas ang ratings ni Sara Duterte kesa kay BBM. Nyo po, pakinggan nyo po ito, mga kapatid. Kung ano mang makikita nila sa social media na ganito ang sa amin Facebook. Sana ho hindi nyo na ipagkalat yan. Naglabas na po kami ng statement sa media at sa amin Facebook na hindi totoo yung mga kumakalat na balita na nalampasan na ho ni VP Sara si President BBM sa trust and performance ratings. Yun lang po. yun. So kung ano mang makikita Sobra po ang kasinungalingan na ginagawa ng mga Duterte ngayon, pati po ng kanyang mga kaalyado. At hindi lang po mga DDS na ang nanggugulo, no? Sila na mismo na mga politiko, gaya ni Harry Roque, gaya ni Sara Duterte, at ng iba pa, nila Bongo, Philip Salvador, Robin Padilla. Sila po ang nanggugulo na ngayon kasi malapit na po ang eleksyon, mga kapatid. Desperado na sila, no? At itong si Bato, nanghihingi na ng tulong kay BBM dahil sila naman daw ay politiko din at nakagawa rin daw sila ng maayos sa bayan. Anong maayos ang nagawa nila sa bayan? Ang pumatay, ang magnakaw, ang magyabang, ang magsinungaling. Di po ba yan ang mga nagawa nila sa ating bayan? At bakit kailangan niya isumbat? At bakit kailangan niyang hanapan ng kapalit? Yan po yung ating masasabi dyan, ano? At itong si Philip Salvador, ano, matindi na talaga rin ang kasinungalingan nito, ano? Kaya pala hindi na to binalikan ng kanyang asawa, no? Hindi nga lang ma-divorce dahil ano po 'yun saradong Katoliko yung kanyang asawa na nakabase sa New York, no? Sa New Jersey, no? Isa pong CPA 'yon, no? At yan po ay taga Iloilo at ang pangalan po ay si Sonny Dabao. Yan. Sonny Dabao from Iloilo. Yan po ang asawa ni Philip Salvador na CPA graduate at nakabase po sa New York, sa New Jersey, na hindi niya ma-divorce dahil sa pagiging solid Catholic niya, sa pagiging lehitimong Katoliko ay hindi niya ma-divorce ang kagaya ni Philip Salvador. Kaya pala itong si Philip Salvador ay pakabit-kabit na lang. At puro pambababae na lang ginagawa dahil hindi niya kayang magpakasal. At ngayon, binabanata ng kanyang mga alipores, no, si Miss Gloria Diaz. Atin po ipagtanggol si Miss Gloria Diaz sapagkat binababoy siya ng mga binabash siya ng husto ng mga DDS, mga supporters ni Philip Salvador na walang hinangad kundi ang magpaupo-upo lang sa paikot-ikot na upuan para ang pera ng bayan ay magpaikot-ikot din sa kanyang bulsa. Walang kakwenta-kwenta to si Philip Salvador. Wala rin kakwenta-kwenta po ang mga survey na ipinapakita sa inyo. Lahat po yan ay fake. Yan po ay pang-aakit sa isip ng mga mamamayang Pilipino. Kaya mga kapatid, huwag na huwag paniwalaan ang mga fake survey, huwag paniwalaan si Sara Duterte, huwag paniwalaan ang mga tumatakbong kandidato na walang hinangad kundi ang magkaroon ng pera na hindi naghihirap at ang pinahihirapan ay ang taong bayan. Mga kapatid, sobra na po. Sobra-sobra na ito. Itong si Philip Salvador, itong si Robin Padilla, lahat po sila halos, si Bato de la Rosa, no? At si Bongo. Sila po ay huwag na iboto. Lalo na po ang mga Bilyar. Ang sama-sama ng ugali ni Bilyar. Ano ba ang mamanahin ni Camille Bilyar kundi ang kasamaan ng ugali ng kanyang ina? Ay nako, ang lutong-lutong magmura ni Bilyar, kaliit-liit na babae, ang galing-galing magmura, manang-mana kay Duterte. Talaga pong lahat po ng inendorso ni BBM ay sinusulot ni Sara Duterte para i-endorso din, para siya ay suportahan sa mga susunod niyang laban. Alam nyo, sinasabi na po natin na may katotohanan na ang mga ini-endorso ni
ni Marcos ay tao rin ni Duterte. Kaya po, mahirap pong pagkatiwalaan ng mga to. Iboto po natin, mga karapat-dapat. Senador Luke Espiritu, Senador Bam Aquino, Senador Kiko Pangilinan, no? Heidi Mendoza, Calyodi de Guzman, Sir Teddy Casino, si tawag dito, si Franz Castro, no po, Arlene Brosas, sino pa ito? Si Sir Ahmad, no? At Joselito Ahmad, no? At si David De Angelo, at si sino pa to? Basta po yung mga mahuhusay na mga senador, no? Pumili na lang po kayo, basta po hindi tao ni Duterte at hindi tao ni Marcos. Kayo na po ang bahalang pumili dyan. Basta sila, si Tatay Tatay Daning Ramos, no? Atin po yan sila iboto. Sa party list naman po, iboto natin si Attorney Leila de Lima, Attorney Shell Jokno, Attorney Colmenares, si Sir Sarate, no? At sina Manuel, sino pa itong matitinong mga representative ng House. Lahat po yan ay nakalista na sa akin, pero naipamigay ko na rin po ang mga pangalan yan at naipost ko na. So, atin na lang pong balik-balikan lahat. At syempre po, marami tayong iniisip ngayong eleksyon. At yan nga po, meron po akong mga campaign materials ni Attorney Shell Jokno. Hinihintay ko lang po ngayong magapon para maipamigay. At isure po natin ang ating iuupo ay tunay na tayo ay kikilalanin, pagsisilbihan ng tama, at magkakaroon ng mga batas na swak sa ating mga mamamayan. Iboto nyo rin po si Attorney Enzo Recto ng Bunyog. Ano po? Si Attorney Leila de Lima, Attorney Enzo, Attorney Shell Jokno, Attorney Nery Colmenares, at marami pa po dyan na mga kaalyado ng oposisyon na nasa Congress, nasa House of Representatives, at may kanya-kanya sa Kabataan Party List po, sina Kong Manuel, i-ano nyo po yan. Wag po yung kabataan ng PDP ng mga Duterte, hindi po yun, no? At hindi rin po mga senador ng mga Duterte. Basta po, alam nyo na po yan at paulit-ulit na po nating binabanggit yan. So, yan lang po mga kapatid muna. At tandaan, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw at ang magnanakaw ay kapatid ng mamamatay tao, no? Tandaan po mga kapatid, ang mga Duterte ay hindi na kailangang ibalik. Ang mga kaalipores niya na tumatakbo senador, hindi dapat na iboto. Maraming salamat mga kapatid. Thank you.